Tahimik ang umagang iyon sa isang baryo sa lalawigan ng Leyte. Ang mga ibon ay maagang nagkakantahan habang ang araw ay unti-unting sumisilip mula sa likod ng bundok. Sa gilid ng baryo, may isang maliit na kubo na bagong tayo lamang. Doon naninirahan ang babaeng si Marga, isang dalagang lumipat mula sa kalapit na bayan. May dalang kaunting gamit at maraming tanong mula sa mga tsismoso ng baryo. Wala siyang kasama. Baka may tinatakasan. Bulong ng isa. Ngunit hindi iyon alintana ni Marga. Tahimik siyang namuhay. Nagtatanim sa likod ng bahay. At tuwing hapon ay naglalakad-lakad sa tabing ilog. Maliit at payapa ang buhay sa baryo. Eksaktong kabaliktaran ng magulong mundong pinanggalingan niya. Hindi nagtagal, napansin niya si Lorenzo, anak ng isang magsasaka. Masipag at magalang na tao si Lorenzo. At tuwing napapadaan siya sa tapat ng bahay ni Marga, bahagyang ngumingiti ang dalaga. Hindi ito palakibo, ngunit may kung anong ningning sa mga mata nito tuwing tumitingin kay Lorenzo. Isang gabi, habang binubuksan ni Marga ang kanyang pintuan para magsampay ng basang damit, may napansin siyang kakaiba. Sa mismong hagdanan ng kanyang kubo, may isang basket. Sa loob nito, may bagong pitas na mangga, ilang perasong mabangong bulaklak, at isang pulang tela na tila galing sa ibang panahon. Napakunot ng noo si Marga. Wala siyang inaasahang bisita at lalong hindi siya sanay sa ganitong klasing mga alay. Kinabukasan, lakas loob niyang tinanong si Lorenzo habang ito'y nagbubungkal ng lupa sa di kalayuan. Ikaw ba ang naglagay ng prutas sa harap ng bahay ko? Tanong ni Marga. Umiling ang binata. Hindi ako, Marga. Pero kung ako man, sasabihin ko agad. Maganda ang ngiti mo kapag nagpapasalamat ka. Napangiti si Marga. Ngunit nanatili ang kaba sa kanyang dibdib. Gabi-gabi, may panibagong iniiwang regalo sa kanyang pintuan. Makopa, rosas, sampagita. Minsan ay isang maliit na kahoy na ukit ng isang babae. Hindi niya alam kung sino ang nagbibigay. Ngunit ramdam niyang hindi ito basta tao. At tuwing gabi, bago siya matulog, tila may malamig na hangin ang dumadaan sa loob ng kanyang bahay. May anino sa bintana at minsan may mahinang tinig na tinatawag ang kanyang pangalan. Marga. Mula nang lumipat si Marga sa baryong iyon, wala pa siyang nakakausap ng matagal. Hindi siya sanay makihalubilo. Hindi dahil sa mayabang siya, kundi dahil pagod na siya sa mga alaala ng nakaraan. Mga alaala ng sigawan, iyakan, at takot sa tahanang minsan niyang tinawag na kanya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kanyang kubo, may hawak na basang lampin. Natanaw niya si Lorenzo na dumaan sa tapat ng bakuran niya. May dala itong bunot at tila pauwi na galing sa pagtulong sa palayan. Saglit silang nagkatitigan. Si Lorenzo ang unang bumati. Magandang gabi, Marga. Mahina ngunit magalang. Tumango si Marga. Magandang gabi rin, Lorenzo. Tahimik ulit. Gusto mo ba ng kape? Alok ni Marga. Nagulat siya sa sarili niya. Noon lang siya muling nag-alok ng kahit anong bagay sa ibang tao. Bahagyang umiti si Lorenzo. Kung hindi ka mabibigatan. Sa loob ng bahay, habang pinapakulo ang tubig, pansamantalang natahimik ang mabibigat na alaala sa puso ni Marga. Wala ang sigaw ng kanyang ina. Wala ang tunog ng sinturon ng kanyang ama. Wala ang pait ng gabing pinili niyang iwan ang lahat at maglakad sa dilim.
Bitbit lamang ang ilang damit at perang kinupit mula sa ilalim ng unan. Ngunit hindi rin siya lubos na panatag, sapagkat sa bawat sulok ng kubo, pakiramdam niya'y may mga matang nakamasid. May problema ba? Tanong ni Lorenzo habang nakatitig sa kanya. Marahang umiling si Marga. Minsan lang, pakiramdam ko hindi ako nag-iisa sa bahay na to. Baka lang naninibago ka pa. Tahimik kasi dito. Tahimik nga, ngunit hindi ka tahimikang nagpapahinga, kundi ka tahimikang tila may tinatago. Kinabukasan, habang nagwawali si Marga sa harap ng bahay, napatigil siya. Sa paanan ng hagdan ay may isa na namang regalo. Isang bilao ng lansones, sariwang-sariwa, at may nakapatong na papel. Sa papel, nakasulat ang isang salitang walang malinaw na tinta, parang inukit sa dahon ng gabi. Sa akin ka lang. Iyon ang nakasulat sa papel. Mabilis ang kabog ng dibdib ni Marga. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ramdam niya ang malamig na dampi ng takot sa kanyang batok. Parang may humihinga sa likod niya. Agad niyang binuhat ang bilao at itinapon sa likod ng bahay. Tinabunan niya ito ng lupa. Ngunit nang pagbalik niya sa harap ng bahay, makalipas lang ang ilang minuto, naroon muli ang parehong bilao. Buo, malinis, at parang hindi man lang nagalaw. Umupo si Marga sa sahig ng kanyang kubo. Niyakap niya ang sarili. Unti-unting bumabalik ang pakiramdam ng pagkakulong. Noon, sa sariling bahay nila, nakakulong siya sa ingay at pananakit. Ngayon, nakakulong siya sa tahimik na bangungot. Lumalim ang gabi at sa labas ng bintana, isang maitim na aninong mahaba ang buhok ang dumaan. Hindi ito tumitingin, ngunit tila alam nito ang bawat hininga ni Marga. At sa hangin, isang boses ang narinig niya muli. Mas malinaw, mas mariin. Hindi mo ako pwedeng tanggihan. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ng buo ang araw, lumabas si Marga upang silipin muli ang paligid ng kanyang bahay. May kaba sa dibdib niyang baka muli na namang may iniwang regalo ang nilalang na iyon. Regalong ayaw niyang tanggapin. Regalong tila may nakabuntot na sumpa. Ngunit sa halip na bilao ng prutas, isang puting rosas ang kanyang nakita ngayon. Nakatusok ito sa lupa, sa mismong paanan ng hagdanan. Ang tangkay ay balingkinitan. Ang mga talulot ay bahagyang namumukadkad. Wala roon kahapon. Walang ganitong bulaklak sa paligid. Walang ganitong halaman sa kabundukan. Napaatras si Marga. Hindi dahil sa ganda ng bulaklak, kundi sa kakilakilabot na diwa na unti-unti na siyang hindi pinapabayaan ng nilalang. Lahat ng galaw niya, lahat ng oras ng araw, tila may matang laging nakasunod sa kanya. Nang hapong iyon, habang nakaupo si Marga sa lilim ng punong mangga, malapit sa kanyang kubo, muling dumaan si Lorenzo. May dala itong bunot sa palad at may mga tagpi sa kamiseta mula sa putik ng palayan. Napansin ni Marga ang kaunting ngiti nito habang papalapit. Marga, napansin ko lang, parang puyat ka yata. Bati at tanong ni Lorenzo. Hindi agad sumagot si Marga. Tinitigan niya ang mata ng lalaki. Parang sinusukat kung karapat-dapat ba itong pagkatiwalaan ng kahit kaunting bahagi ng takot na matagal na niyang kinikimkim. May nanggugulo kasi sa akin. Mahinang wika ni Marga. Halos pabulong na lang. Naupo si Lorenzo sa isang batong malapit. Nanggugulo? Anong ibig mong sabihin? May nag-iiwan ng mga bagay sa harap ng bahay ko. Gabi-gabi, prutas, bulaklak, mga sulat.
Hindi ko alam kung sino, pero ramdam kong hindi siya tao. Natahimik si Lorenzo. Ang tingin nito sa dalaga ay hindi mapanghusga, kundi puno ng pag-aalala. Sa baryong iyon, hindi na bago ang mga ganitong kwento. May mga nilalang sa kagubatan. Hindi lahat ay masama, ngunit hindi rin lahat ay maaaring suwayin. Marga, kailangan mong maging maingat. Kung engkanto ang nagpaparamdam sa'yo, baka naakit siya sa'yo. At kapag tinanggihan mo siya, maingat ang tono ni Lorenzo. Hindi niya na natuloy pa ang sasabihin nang makita niyang tumulo ang luha ni Marga nang hindi nito namamalayan. Hindi niya alam kung dahil sa takot, sa pagod, o dahil sa wakas, may isang taong naniniwala sa kanyang pinagdadaanan. Hindi ko siya gusto. Hindi ko nga siya kilala. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik dito. Pero parang sinusundan pa rin ako ng kamalasan. Nangangatal na wika ni Marga habang pinipilit pigilan ang pag-iyak. Lakasan mo lang ang loob mo. Ano ka ba? Huwag kang panghinaan ng loob. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Handa akong tumulong sa'yo. Hindi kita tatanggihan, lalo na kung para sa kapakanan mo. Lumipas ang mga araw. Lalong dumadalas ang pagpaparamdam ng engkanto. Hindi na lang ito sa gabi. May mga pagkakataong habang naliligo si Marga sa puso, ay biglang maglalamig ang hangin. May boses na bubulong sa taenga niya. Malamig, mahaba, parang buhangin na hinipan sa hangin. Ika'y akin, Marga. Tuwing nangyayari iyon, tila nawawala ang kanyang lakas. Maghapon siyang nanghihina, nilalagnat, nagkakalamanas ang katawan. Kapag sinusubukan niyang magdasal, sumasakit ang kanyang ulo. Para bang sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Isang gabi, nang mapansin ni Lorenzo na hindi na lumalabas ng bahay si Marga, pinuntahan niya ito. Kumatok siya ng marahan sa pinto. Marga, nandyan ka ba? Tahimik sa loob. Ngunit mula sa siwang ng bintana, may mahinang ungol na narinig si Lorenzo. Marga, ako to si Lorenzo. Papasok ako ah. Binuksan niya ang pinto, hindi nakalak. Sa loob ng bahay, natagpuan niya si Marga. Nakabaluktot sa banig, namumutla at hinihingal. Napakainit ng katawan. Mabibigat ang paghinga. Marga, anong nangyayari sa'yo? Lumuhod si Lorenzo sa tabi ng dalaga. Wala nang masabi si Marga, kundi ang isang bulong. Gusto niya akong kunin. Nanginginig ang boses na pilit nagsalita. Tumindig si Lorenzo. Mabilis ang kilos. Alam niyang hindi ito karaniwang sakit. Hindi ito lagnat lang. May nananakit kay Marga. Isang hindi nila nakikita. Lumabas siya ng bahay. Hindi alintana ang dilim ng gabi. Hindi alintana ang lamig na simoy ng hangin. Patakbo siyang pumunta sa kabilang dulo ng baryo. Doon sa tabing gubat kung saan nakatira ang matandang albularyong si Mang Carlo. Hindi siya tumigil kahit nanlilimahid sa putik ang kanyang mga paa. Ang nasa isip niya lang, kailangan niyang mailigtas si Marga bago ito tuluyang makuha ng engkanto. Napakadilim ng daan patungo sa dulo ng baryo. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng mga kuliglig at mga kaluskos ng tuyong dahon ang naririnig habang nagmamadaling tinatahak ni Lorenzo ang makitid na daan. Ang kanyang dibdib ay mabigat sa kaba. Kaba hindi para sa sarili, kundi para sa babaeng matagal na niyang minamasdan mula sa malayo. Ngunit ngayon ay unti-unting nilalamon ng isang hindi nakikitang puwersa. Si Mang Carlo ay isang matandang albularyo na matagal nang tinitingala sa baryo nila. Marami ang nagsasabing
Malapit siya sa kalikasan, sa mga nilalang ng gubat, at sa mga aninong hindi natin nakikita. Tahimik ang kanyang pamumuhay, malayo sa karamihan, at bihira lamang siya lumabas, maliban na lang kung may matinding pangangailangan. Nang makarating si Lorenzo sa bahay ni Mang Carlo, halos basang-basa siya ng pawis. Kahit malamig ang gabi, mabilis siyang kumatok sa lumang pintuan ng albularyo. 3 sunod-sunod na katok, malakas, puno ng pagmamakaawa. Mang Carlo! Mang Carlo, gising po! Kailangan ko ang tulong niyo! Ngayon na! Mang Carlo, pakiusap! Tulungan niyo ako! Pagmamakaawa ni Lorenzo sa tapat ng bahay ng albularyo. Saglit na katahimikan, hanggang sa unti-unting bumukas ang pinto at sumingaw ang maputing buhok ng albularyo. Ang kanyang mga matang tila mapurol sa una, ngunit mabilis na naging matalim nang makita ang anyo ni Lorenzo. "Anong nangyari sa'yo, iho? Para kang hinabol ng demonyo?" tanong ni Mang Carlo. "Hindi po akong may kailangan. Ang dalagang si Marga, may masamang nilalang po ang sumusunod sa kanya. Halos hindi siya makalakad. Lagnat, giniginaw, nanginginig ang katawan niya. Kung ano-anong boses ang naririnig niya. Parang may espiritong bumabalot sa kanya. Kailangan po niya ng tulong." Hinihingal na tugon ni Lorenzo. Tumango si Mang Carlo. Mabilis ang naging pagkilos. Kinuha niya ang kanyang bayong na puno ng pinatuyong dahon, langis, ugat, at mga balot na basahang may pulang sinulid. "Engkanto, nararamdaman ko na yan ilang araw na. May gumagambala sa hangin. May humihinga sa pagitan ng mga punong hindi dapat naroon." Wika ni Mang Carlo habang inaayos ang laman ng kanyang bayong. Magkasabay silang bumalik sa bahay ni Marga. Sa pagbubukang liwayway, tila lalong lumalalim ang kadiliman sa paligid. Nang marating nila ang kubo, isang malakas na hangin ang sumalubong sa kanila. Hindi malamig, kundi mainit, tuyot, parang hininga ng uling na may galit. Nakahandusay pa rin sa banig si Marga, nanginginig, at ang kanyang balat ay tila naninilaw na. Sa kanyang noo ay may butil-butil na pawis, at ang kanyang bibig ay bahagyang nakanganga na parang pinipilit huminga. Agad lumuhod si Mang Carlo. Kumuha siya ng langis na itim at pinahira ng noo, dibdib at pusod ni Marga. Kasunod nun, isinabit niya ang isang maliit na supot ng dahon sa may ulunan ng babae. "Hindi ito karaniwang engkanto. Hindi ito ligaw. Hindi ito gumagala. Siya ay umiibig." Bulong ni Mang Carlo. Napatingin si Lorenzo sa matanda. "Umiibig?" Nagtatakang tanong ni Lorenzo. Tumango naman ang albularyo at sinabing isang makapangyarihang nilalang mula sa ilalim ng gubat ang engkantong nagkagusto kay Marga. Isa sa mga matandang engkanto na nabubuhay sa pamamagitan ng pagtali ng damdamin. Kung minahal ka niya at tinanggihan mo, hindi ka niya titigilan hanggang sa mapasa kanya ka, buhay man o kaluluwa. Napalunok si Lorenzo. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Pero buo ang loob niya. Hindi siya aalis sa tabi ni Marga. "Mang Carlo, paano natin siya ililigtas?" Muling tumingin ang matanda sa kanya. "Hindi natin kailangang labanan. Hindi natin kailangang magtagisan ng lakas. Ang kailangan natin ay tapusin ang ugnayan nilang dalawa. Putulin ang sinulid na inilagay ng engkanto sa dalaga." Tumango si Lorenzo. "Gawin po natin ang kailangan." Nilapatan ng paunang lunas ni Mang Carlo ang dalaga para maibsan ang sakit na nararamdaman nito. Kinagabihan, habang nakahiga pa rin si Marga, nagsimula sila ng ritual. Umupo si Mang Carlo sa gitna ng sala ng bahay. Inilagay ang isang bilog na itim na tela.
At sa ibabaw nito, isa-isang inayos ang dahon ng banaba, palaspas, at pinatuyong bulaklak ng dilang baka. Sa gitna ng seremonya, nagsimulang umihip ang hangin. Hindi malamig, hindi rin mabango. Isa itong amoy na malapit sa kamatayan. Singaw ng nabubulok na prutas, halimuyak ng bulaklak na inaalay sa patay. Pumasok si Lorenzo sa loob ng bilog at hinawakan ang kamay ni Marga. Mahigpit, puno ng pangakong hindi niya ito pababayaan. Muli, narinig nila ang boses mula sa labas ng bintana. Mas malinaw ngayon. Galit, mapanganib. Bakit mo ko pinagtatabuyan, Marga? Hindi mo ba alam? Ako'y nagmahal. Ako'y naghintay. At ikaw, isinama mo ang isang hamak na mortal. Huwag mong pansinin, sabi ni Mang Carlo habang patuloy sa pagbulong ng orasyon. Huwag mong hayaang sumiksik sa loob ng isipan mo. Hindi siya dapat kausapin. Ngunit si Marga, sa gitna ng panghihina, napaluha siya. Bumulong ng isang bagay. Hindi ito malinaw. Ngunit lumapit si Lorenzo upang marinig. Hindi ko siya hiningi. Hindi ko siya minahal. Muling nagsimula ang hangin. Tumaas ang mga kurtina. Nagsayaw ang apoy sa lampara. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, mahigpit pa rin ang kapit ni Lorenzo sa dalaga. Hindi niya na kailanman hahayaan itong maagaw ng sinuman. Higit sa lahat, ng nilalang na hindi marunong tumanggap ng pagtanggi. Nang matapos ang ritual, dahan-dahang humupa ang hangin. Naging payapa ang gabi. Si Mang Carlo ay tumindig. Pawisan ngunit matatag pa rin. Naputol na ang ugnayan. Ngunit hindi ibig sabihin ay ligtas na tayo. Babantayan niya tayo. Magmamasid siya. Ngunit hindi na siya makakalapit kay Marga. Sambit ng albularyo. Lumuhod si Lorenzo sa tabi ni Marga. Bahagyang gumalaw ang dalaga. Binuksan nito ang mga mata. Mahina. Nanginginig ngunit buhay. Lorenzo. Ngumiti siya. Ligtas ka na, Marga. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming gabi ng takot at pag-isa, napaluha si Marga. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asang unti-unting bumabalik. Mabagal ang pagbangon ni Marga kinabukasan. Mahina pa rin ang kanyang katawan. Parang may mabigat na piring ang kanyang pandama at bawat hakbang, tila ba may hinahabol siyang alaala. Sa loob ng isang panaginip, sa liwanag ng araw, tila hindi na totoo ang mga nangyari. Ngunit naroon pa rin siya. Ang hapdi sa kanyang dibdib. Ang kirot ng isang takot na hindi maipaliwanag. Mas higit pa roon, naroon ang bigat ng kanyang puso. Tahimik si Lorenzo habang pinagmamasdan siyang nauupo sa harapan ng kubo. Magkahalo ang saya at lungkot sa mga mata nito. Masaya dahil nakaligtas si Marga sa kagubatang unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa. Malungkot dahil ramdam niyang may bahagi sa dalaga na hindi na muling babalik sa dati. May sinabi si Mang Carlo. Mahinang simula ni Lorenzo habang nilalatag ang mainit na lugaw sa dahon ng saging. Baka raw may kailangang ibunyag sa'yo. Hindi lang tungkol sa engkanto, kundi tungkol sa lugar na to, sa mga taong nananahimik dito. Tumingin si Marga sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ang gubat, ang paligid, at kung bakit, kahit ilang buwan ka pa lang dito, pinili ka agad ng nilalang na yun. Baka, hindi lang basta pagnanasa o pag-ibig ang dahilan. Baka may mas malalim pa. Hindi sumagot si Marga. Bumuntong hininga lamang siya at muling tumingin sa mga punong nakapalibot
sa kanyang tahanan. Mula sa malayo, tila ba may mga matang nakamasid, mga matang tahimik, ngunit punong-puno ng paghihintay. Lumipas ang ilang araw, habang unti-unting lumalakas si Marga. Napansin nilang tila nagbago ang ihip ng hangin sa paligid. Wala na ang amoy ng bulaklak na dating bumabalot tuwing gabi. Wala na ring misteryosong mga alay sa may pintuan. Ngunit sa halip na guminhawa ang loob ni Marga, mas lalo siyang hindi mapakali. Lorenzo. Mahinang tawag niya sa binata. Isang gabi habang nakaupo sila sa harap ng kubo. Umiinom sila ng mainit na salabat na inihanda pa ng binata. May mga bangungot pa rin ako. Hindi na siya lumalapit, pero ramdam kong narito pa rin siya. Hindi siya umaalis. Baka galit pa rin siya sa'yo. Baka naghihintay lang ng pagkakataon. Sagot ng lalaki. Tumahimik si Marga. Maya-maya'y nagsalita siya ulit. Baka may mali akong nagawa noon. Hindi ko lang maalala. Baka may dala akong sumpa bago pa ako dumating dito. Napalingon si Lorenzo sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tumingin din si Marga sa binata. May lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam. Pero simula pagkabata, palagi akong nahihiwalay sa mga taong mahal ko. Wala akong matagal na kaibigan. Ang nanay ko, iniwan ako sa lola ko. Ang ama ko naman, hindi ko man lang nakilala. Tapos nang tumira ako sa Maynila, akala ko may bagong simula na ako. Pero binago ako ng mundo roon. Minura, tinaboy at sinaktan. Malungkot na sabi ng dalaga. Lumapit si Lorenzo sa kanya at mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. Walang mali sa'yo, Marga. Minsan, ang mundo lang talaga ang may problema. Ngunit kahit ganon, hindi maalis ang lungkot sa mga mata ng dalaga. Kinabukasan, muling bumalik si Lorenzo kay Mang Carlo upang itanong ang sinabing iyon ni Marga. Iba ang kutob niya. May bagay na hindi pa nila alam. Hindi pa nila nahuhukay sa lupa ng lugar na iyon. Natandaan mo ba ang sinabi ko noon? Panimula ni Mang Carlo habang dinudurog ang ilang pinatuyong dahon sa isang palayok. Hindi ligaw ang engkantong yun. May dahilan kung bakit siya lumapit agad kay Marga. Tumango si Lorenzo. Pero ano pong ibig niyong sabihin? Napabuntong hininga ang matanda. Ang mga engkanto, lalo na ang matatanda, ay bihira na ngayon sa mga bayan. Marami sa kanilang umatras na sa pinakaloob ng gubat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puot. Napakaraming beses na silang nasaktan ng mga tao. Sinira ang kanilang mga punso. Sinunog ang kanilang mga lugar. Nilapastangan ng hangin na tubig. Kaya sila umaalis. Pero ang isa, nananatili. Dugtong ni Mang Carlo. Isang nilalang na minsang nagmahal ng isang mortal. Babaeng mortal. Ngunit tinanggihan ito ang pagmamahal niya. Mas pinili ng babae ang gaya nating mortal. Isang magsasaka mula sa kabilang baryo. Sa galit ng engkanto, isinumpa niya ang babae. Pinagkasakit, binalot ng bangungot. Pinilit siyang tanggapin ng babae. Ngunit hindi kailanman sumuko ang babae sa panunuyo niya. Napatayo si Lorenzo. Si Marga ba ang Hindi siya ang babae. Pero maaaring apo o kamag-anak. Maaaring may dugo ng babaeng yun sa kanya dahil ang mga engkanto hindi nakakalimot. Sa mata nila, ang dugo ay utang at ang pagtanggi, isang pamana ng galit. Habang lumalalim ang gabi, nagpasya si Lorenzo na kausapin si Marga tungkol roon. Hindi niya alam kung paano ito sisimulan.
Ngunit alam niyang may karapatan ng dalaga na malaman ng lahat. Naabutan niya si Marga sa may silong ng kubo. Nakaupo sa malaking bato. Pinagmamasdan ng kalangitan na nababalutan ng manipis na ulap. May gusto akong sabihin tungkol sa engkanto. Tungkol sa'yo. Simula ni Lorenzo. Hindi siya tinignan ng dalaga. Pero ramdam niyang nakikinig si Marga. Maaaring hindi ikaw talaga ang gusto niyang saktan. Maaaring hindi ikaw talaga ang pinaglalaanan ng damdamin niya. Pero dala mo ang dugo ng isang babae noon. Isang babaeng minahal niya. Pero hindi siya minahal pabalik. Napalingon si Marga. Mabagal. Ibig mong sabihin, pinarorosahan niya ako dahil sa kasalanan ng ninuno ko? Tumango si Lorenzo, bagamat mabigat sa loob. Hindi makatarungan. Hindi ko naman siya kilala. Hindi ko pinili kung kaninong dugo ang dadalhin ko. Bakit ako ang kailangan pagbayarin? Inis na wika ng dalaga. Hindi sumagot si Lorenzo. Ang hangin ay tila nagbago. Muli na namang may alinsangan sa mga dahon. Hindi mabangis, ngunit naroroon ang presensya. At kung ganun, hindi lang pala ako pinili. Isa pala akong parusa. Isang paalala ng galit niya. Anong klaseng buhay ba to? Dagdag pa ni Marga. Mula noon, tila lalong bumigat ang katahimikan sa paligid ni Marga. Kahit hindi na siya nilalapitan ng engkanto, ramdam niyang palagi siyang minamanmanan. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa loob ng kubo at si Lorenzo ay nasa bukid pa, napansin niyang may kakaibang amoy sa loob ng silid. Amoy tuyong dahon, amoy na lantang bulaklak. Tumayo siya, lumapit sa pintuan, dahan-dahang binuksan, at doon nakita niya ang isang bugkos ng dilaw na bulaklak, tinuhog sa mahabang sanga ng kawayan. Sa gitna nito, isang prutas, isang kayumangging bayabas. Punit ang balat at tila may inukit na muka sa ibabaw. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagpakita ng takot. Tumayo lamang siya roon, nakatitig, nakahawak sa kanyang dibdib. Hindi ako ang babae at hindi mo makukuha ang puso ko sa galit kahit kailan. Mahinang bulong niya bago isinara ulit ang pinto at hinayaan ang regalo sa labas. Kinabukasan, dumating si Mang Carlo upang muling bisitahin si Marga at doon niya ipinahayag ang huling hakbang upang tuluyang maputol ang ugnayan ng engkanto sa dalaga. Kailangan mong kilalanin ang sarili mo, Marga. Hindi lang bilang isang babae, kundi bilang anak ng lahing minsan ginawa ng kasalanan sa mga nilalang ng gubat. Hindi natin mabubura ang galit ng engkanto, pero kaya nating ipakita sa kanya na hindi mo kailanman nanaisin ang kasamaan. Paano? Tanong ni Marga. Sa gabing darating, magsuot ka ng puting damit. Magdala ka ng alay sa gubat. Hindi para sambahin siya, kundi para ipakita na wala kang galit, ngunit may hangganan. Ialay mo ang kapatawaran na hindi mo dapat iaalay, pero iyon lang ang makakatigil sa galit niya. Sagot ng matanda. Pagkarating ng gabing tinutukoy ni Mang Carlo, tahimik ang gubat. Si Marga ay naglakad mag-isa patungo sa pinakagitna ng mga punong may baluktot na katawan. Sa kanyang kamay, may dalang basket ng hinog na prutas, ng sariwang bulaklak, at isang basong tubig mula sa sapa. Nang makarating siya sa gitna ng punso, inilapag niya ang alay. Tumingin siya sa paligid. Ramdam ang paglalim ng gabi. Hindi kita kailanman sinaktan. Hindi ko rin alam ang babaeng sinaktan ka noon. Pero kung ako ang kailangang maging larawan ng kapatawaran, tinatanggap ko. Ayokong manirahan sa takot. Ayokong magtago sa mga anino. At lalong ayokong mapuno ng galit ng puso ng sino mang hindi ko man lang kilala. Tumahimik ang paligid. Ngunit unti-unti,
Ang hangin ay tumigil sa paggalaw. Walang ingay, walang boses, walang presensya. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang bulong. Hindi malakas, hindi rin masama. Isang paalam. Pag-uwi ni Marga, nadatnan niya si Lorenzo sa may pintuan. Tila may kaba sa mga mata nito. Ngunit nang makita ang mukha ni Marga, nabura ang lahat ng yun. Wala na siya. Mahinang wika ni Marga. Hindi dahil natalo natin siya, kundi dahil tinanggap niyang hindi ako ang nararapat gantihan. Lumapit si Lorenzo at niyakap siya. Mahigpit, walang salita. Sa unang pagkakataon, lumaya si Marga. Hindi dahil prenoprotektahan siya ng iba, kundi dahil pinili niyang harapin ang takot niya at patawarin ang galit na hindi niya kailanman hiniling. Sabay silang pumasok sa loob ng kubo, kung saan muling bumalik ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yun mabigat. Sa halip, para bang isang wakas na matagal nang hinihintay. Ilang araw ang lumipas at tuluyang nanumbalik ang sigla ni Marga. Hindi na siya kinakalabit ng mga bangungot sa gabi. At hindi na rin nagbabalik ang amoy ng bulaklak na dati. Tila sumusunod sa bawat galaw niya. Ang gubat, bagamat nananatiling misteryo at maamo, ay tila muli na ring natahimik. Sa isang hapon, habang magkasama silang naglalakad ni Lorenzo sa gilid ng palayan, bigla siyang nagsalita. Sa totoo lang, ayoko nang umalis rito, pero alam kong hindi rin ako pwedeng manatili ng habang buhay. Sabi niya, habang nakatingin sa malawak na palayan. Bakit hindi? Dahil hindi itong tunay kong tahanan. Maganda rito, tahimik, ligtas. Pero hindi ako ipinanganak para magtago. Gusto kong harapin ang mundo. Kahit pa masakit, kahit pa may panibagong panganib. Gusto kong subukan muli. Hindi kita pipigilan. Pero sana, kahit isang araw lang, balikan mo ko. Natahimik si Lorenzo matapos iyon. Ramdam ni Marga ang bigat ng sagot nito. Napangiti ang dalaga. Isang araw, baka mas madalas pa ron. Bago pa man dumating ang araw ng kanyang pag-alis, muling bumisita si Mang Carlo upang ibigay kay Marga ang huling pabaon. Hindi lahat ng galit ay kailangang tumbasan ng takot. Minsan, ang pagtanggap ang tanging paraan upang mapalaya ang sarili. At sa ginawa mong iyon, hindi lang ikaw ang napalaya, kundi pati siya. Wika ng matanda. Tumango si Marga. Tahimik. Hinawakan niya ang maliit na kwintas na iniabot ni Mang Carlo. May lamang buto ng isang matandang puno na matagal nang nabuwal. Anong gamit nito? Tanong niya. Hindi para sa proteksyon, kundi paalala. Paalala na minsan, may sumubok kumuha sa'yo, pero hindi siya nagtagumpay. Tugon ng matanda. Pagkarating ng araw ng kanyang pag-alis, nasa gilid ng kalsada si Lorenzo. Hawak ang isang supot ng pagkain at ilang pinatuyong bulaklak mula sa gubat. Tahimik sila habang hinihintay ang tricycle na maghahatid kay Marga papunta sa bayan. May isang tanong ako. Ani ni Lorenzo, bago pa man siya sumakay. Ano yun? Kung sakaling hindi man nangyari ang lahat ng yun, kung hindi ka isinumpa, kung walang engkanto, kung simpleng dalaga ka lang na tumira sa baryong ito, mananatili ka ba? Napangiti si Marga. Hindi ko na kailangan ng kung ano pa mang kung sakali. Dahil kahit nangyari ang lahat ng yun, may isang bagay akong natutunan. Ano yun? Na may lugar sa mundong ito na hindi kailangang perpekto para masabing tahanan. Minsan,
Sapat na ang isang tao. At malaki ang utang na loob ko sa'yo, Lorenzo. Pinaramdam mo sa akin na meron akong tahanang mababalikan. Maraming salamat.